You can send me my own true love. Okay, no, look, wait. Okay, Adobo Recaps here. Kami ay nagbabalik sa isa na namang kakaibang pelikula. Ito ay isang romance drama film na inilabas noong 2005 na pinamagatang The Ballad of Jack and Rose. Ito ay kwento ng isang mag-ama na nakatira sa isang liblib na isla nang imbitahan ng ama ang kanyang kasintahan na lumipat. Ang kanyang anak na babae ay nagseselos sa kanya dahil siya ay umiibig sa kanyang ama. Tunghayan kung ano ang susunod na mangyayari. Panoorin ang kumpletong video, kaya magsimula tayo. Itinakda ang pelikula noong 1986, kung saan nakatira ang isang Scottish na magsasaka na si Jack Slaven, kasama ang kanyang anak na babae na si Rose sa isang isla. Ang isla ay dating isang hippie commune, ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit ngayon gusto ng mga builder na magtayo ng mga bahay sa lugar at manirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Sinusubukan ni Jack na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ilayo ang mga taga-buo sa isla. Si Rose sa kabilang banda ay isang magandang babae, na lumaking hiwalay sa labas ng mundo. Matapos iwan ng kanyang ina ang pamilya, pina-homeschool ni Jack si Rose at inalagaan siya. Si Jack ay may matinding karamdaman at wala na siyang mahabang oras. Kaya, sinabi niya kay Rose na dapat silang kumuha ng isang tao upang tumulong sa kanila, ngunit ayaw ni Rose na may dumating sa kanilang buhay at umalis ito nang nagagalit. Tumakbo siya papunta sa kanyang treehouse at nagsimulang umiyak. Sinundan siya ni Jack at sinabi kay Rose na siya ay malapit nang mamatay. Ngunit sumagot si Rose na ang araw na mawala siya ay ang huling araw din niya para sa kanya. Si Jack lang ang taong mahal niya sa buhay at natatakot siyang mawala siya. Kung wala siya, ganap na mag-iisa si Rose, dahil wala siyang iba sa kanyang buhay maliban kay Jack. Pagkatapos magkwento sa kanya, umalis si Jack patungo sa isang kalapit na bayan na nagsasabing may gagawin pa siya. Pagkarating sa bayan, pumunta si Jack sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Kathleen. Siya ang girlfriend ni Jack at matagal na silang magkarelasyon. Hiniling niya kay Kathleen na lumipat sa kanyang bahay upang manirahan sa kanila. Sinabi rin niya sa kanya na maaari niyang dalhin ang kanyang dalawang anak upang manirahan sa kanila. Tinanggap ni Kathleen ang kanyang kahilingan at tinanong siya kung alam ito ni Rose, na sinagot ni Jack na siya na ang bahala sa kanya. Umuwi si Jack sa bahay at sinabi kay Rose na nag-imbita siya ng ilang bisita, na manatili sa kanila ng ilang sandali bilang isang eksperimento. Kinabukasan, dumating si Kathleen kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Thaddeus at Rodney. Tinanggap sila ni Jack at Rose at tinulungan silang kunin ang kanilang mga gamit. Ngunit nang makita ni Rose ang kanilang mga bagahe at gamit, napagtanto ni Rose na magtatagal sila. Si Rose ay nabalisa sa pagdating ng mga bagong mukha, at pakiramdam niya ay pinalayas siya mula sa kanyang sariling bahay. Si Rose ay nagalit kay Jack at umalis. Hinahabol siya ni Jack at sinubukan siyang kausapin, ngunit galit si Rose sa kanya dahil inilihim ni Jack ang relasyon nila ni Kathleen. Ipinaliwanag sa kanya ni Jack na isa lamang itong eksperimento at wala nang iba pa. Kung magsisimulang magustuhan ni Rose si Kathleen at ang kanyang mga anak, maaari silang lahat na magkasama, pero kung hindi, papaalisin sila ni Jack. Kinalaunan sa araw na iyon, nilapitan ni Thaddeus si Rose at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang anumang malapit na lugar, kung saan siya makakahuli ng mga ahas. Dinala siya ni Rose sa kakahuyan at inilagay ni Thaddeus ang kanyang bitag. Si Thaddeus ay naaakit sa kanya, ngunit hindi siya gusto ni Rose. Kinagabihan, umuwi si Rose at tumungo sa kanyang silid. Habang naglalakad, narinig niyang nagtatawanan sina Jack at Kathleen. Pumasok si Rose sa isang maliit na silid upang manilip, at nakita silang naglalampungan. Pumunta siya sa kanyang silid, hinubad ang kanyang pangitaas at tiningnan ang kanyang katawan. Nagkakaroon ng kakaibang selos si Rose kay Kathleen, dahil pakiramdam niya ay ninanakaw ni Kathleen ang kanyang ama sa kanya. Pumunta sa baba si Rose na walang damit pang itaas, at pinakiusapan si Rodney na makipagplok-plokan sa kanya. Naisip niya na kapag nawala ang kanyang virginity, mamahalin siya muli ni Jack. Nagulat si Rodney sa kanyang pag-uugali at tumanggi siyang makipag-anuhan sa kanya. Sinayang ang laman tiyan, sinubukan niyang mga tuwiran sa kanya, ngunit pinipilit siya ni Rose na makipaglampungan sa kanya, ngunit si Rodney ay isang taong may pangako at magalang na tinanggihan siya. Sa halip,
Binigyan niya si Rose ng bagong gupit, pagkatapos magpagupit, kinuha ni Rose ang shotgun at dumiretso sa kwarto ng kanyang ama. Nagising si Kathleen at natakot nang makita si Rose na nakatutok sa kanila ang baril. Nagulat si Rose sa kanya at ibinaba ang baril, na hindi sinasadyang pumutok. Dinala ni Jack si Rose sa kanyang silid at lubos na hindi makapaniwala, ngunit hindi nagtagal ay nakalimutan niya ang pangyayari, at naisip na ginawa niya ito para lamang takutin si Kathleen. Gayunpaman, iniisip ni Kathleen na may ilang psikolohikal na problema si Rose, at iminumungkahi kay Jack na ipadala si Rose sa mga paaralan para sa mga batang may problema. Nagalit si Jack dito at sinabi kay Kathleen na walang mali kay Rose, ang gusto lang niya ay alagaan ni Kathleen si Rose pagkatapos nitong mamatay. Lumipas ang panahon, naging matalik na magkaibigan sina Rose at Rodney. Isang araw, isang lalaking nagngangalang Gray ang pumupunta sa kanilang bahay, na madalas maghatid ng mga bulaklak kina Rose at Jack. Nang maglaon, hiniling ni Rose kay Gray na turuan siya kung paano humalik. Ipinaliwanag ni Gray kay Rose na ang kanyang unang halik ay dapat na romantiko, hindi sinasadya at hindi binalak. Sinabi sa kanya ni Rose na maaari niya itong halikan ng romantiko, ngunit tumanggi si Gray at umalis. Isang araw, pumunta sina Rodney at Rose sa pantalan para sunduin ang kaibigan ni Rodney, na si Redberry. Pagkarating sa bahay, ipinakita ni Rose kay Redberry ang kanyang treehouse, kung saan ang saya nila buong araw. Nang maglaon ng gabing iyon, pumunta si Rose sa kakahuyan at natagpuan ang isang copperhead snake na nakulong sa bitag ni Thaddeus, nagpasya siyang dalhin ito sa kanya. Habang pabalik, naabutan ni Rose sina Redberry at Thaddeus na nagpuplak-plokan sa kanyang sasakyan. Dahil si Rose ay tinanggihan ni Rodney at Gray, nagpasya siyang ibigay ang kanyang pagkabirhen kay Thaddeus. Umuwi si Rose at inilagay ang copperhead snake sa ilalim ng kanyang kama. Maya-maya, pumasok si Thaddeus sa kwarto ni Rose, bagamat ayaw niya sa kanya, hinayaan niya itong maglabas-masok sa kuweba niya. Dahil sa pag-uuga ng kama, bumukas ang kandado ng hawla at tumakas ang copperhead snake sa isang butas. Pagkaalis ni Thaddeus, tiningnan ni Rose ang kanyang mga kumot, kung saan nakatagpo siya ng mga bahid ng dugo at sumasayaw sa pananibik. Kinaumagahan, nang tumambay si Jack sa labas, nakita niyang ibiniti ni Rose ang kanyang duguan na bedsheet sa harap ng bakuran, at isinulat ang salitang, isang eksperimento. Nalungkot si Jack nang malaman na ang kanyang anak na babae ay nasira. Nang malapit na niyang pag-alitan si Rose, sumigaw si Kathleen nang makita ang copperhead snake sa kwarto. Sinubukan ni Jack na hanapin ang copperhead at alisin ito bago ito pumatay ng sinuman. Samantala, nakita ni Thaddeus ang kanyang hawla sa ilalim ng kama ni Rose. Ipinaliwanag ni Rose na gusto lang niyang takutin si Kathleen at wala nang iba pa. Matapos ang eksena sa copperhead snake, hinarap ni Jack si Thaddeus at binigyan siya ng isang araw upang umalis dahil sa pagsira sa kanyang anak na babae. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa si Rose ng screening ng isang homemade na pelikula, tungkol sa hippie commune sa kanyang treehouse. Habang tinatangkilik ng lahat ang pelikula, sinubukan ni Thaddeus na halikan si Rose. Galit na galit si Jack sa kanya at inatake siya. Sa panahon ng pagbubuno, itinulak ni Rose si Thaddeus na pagkatapos ay nahulog mula sa treehouse. Nagalit si Kathleen kay Rose at sinabihan siyang umalis. Nakaligtas si Thaddeus sa pagkahulog at isinugod sa ospital. Hiniling ni Rodney kay Rose na sumama sa kanya at umalis sa isla, ngunit magalang na tumanggi si Rose. Sinabi niya na hindi niya kayang iwan ang kanyang ama sa ganitong sitwasyon. Ngunit nagalit si Rose kay Jack dahil sa kawalan ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang pagmamahal at tumakas. Pumunta siya sa isa sa mga house developments upang gumugol ng ilang oras na mag-isa. Naghintay si Jack ng ilang araw para makauwi si Rose, ngunit hindi siya bumalik. Pagod na si Jack sa paghihintay at lumabas upang hanapin si Rose. Natagpuan niya siya sa isa sa mga pagpapaunlad ng pabahay at humingi ng paumanhin kay Rose, na sinasabing hindi na niya dapat pinapasok ang mundo sa labas. Natakot siya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, wala nang mag-aalaga kay Rose. Sinabi niya na ayaw niyang makita muli si Kathleen, hindi pagkatapos ng nangyari sa treehouse. Napagtanto ni Jack na kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang kasintahan at anak na babae. Kaya, umalis siya na nagsasabing kailangan niyang asikasuhin ang isang transaksyon. Umuwi siya sa bahay at nag-alok kay Kathleen ng $10,000, pagkatapos ay 15 para paalisan siya. Pumayag si Kathleen na umalis sa halagang $20,000. Bumalik si Jack sa house development at sinabi kay Rose na aalis na si Kathleen.
tuwang-tuwa si Rose sa balita dahil silang dalawa na lang ulit ngayon. Doon nagpalipas ng gabi sina Jack at Rose dahil aalis si Kathleen kinabukasan. Humiga si Jack sa kama at sinamahan siya ni Rose habang nakatingin sila sa isa't isa, hinalikan siya ni Rose. Nagulat si Jack dito at hindi makapaniwala na iniibig siya ng kanyang anak. Sinisisi din niya ang sarili sa pagpayag nitong halikan siya at umiyak. Kinaumagahan, nagising si Jack at pinagmumultuhan pa rin siya ng alaala ng halik. Sumakay siya sa bulldozer at sinira ang pagpapaunlad ng mga pabahay. Maya-maya, pumunta sila ni Rose sa bahay ng developer ng pabahay na si Marty Rants. Gustong sabihin sa kanya ni Jack na sinira niya ang housing development. Ngunit sinabi ni Marty na maaari niyang itayo itong muli nang walang anumang problema. Nag-aalok din siya kay Jack ng isang malaking halaga ng pera upang bilhin ang kanyang lupa. Nasira si Jack dahil wala na siyang laban sa kanya at pumayag na ibenta ang kanyang lupa kay Marty. Si Rose ay nabalisa sa kanyang desisyon at ayaw niyang sumuko si Jack. Ngunit nagpasya na si Jack dahil gusto niyang magkaroon ng kinabukasan si Rose. Umuwi sina Rose at Jack at nakitang umalis na si Kathleen. Nanghihina na ngayon si Jack dahil sa sakit sa puso at wala nang masyadong oras. Kinaumagahan, nagising si Rose at nakitang binawian ng buhay si Jack sa kanyang pagtulog. Dahil orihinal na binalak ni Rose na sumunod sa kabilang buhay kapag namatay si Jack. Humiga siya sa tabi ng kanyang ama at sinunog ang bahay. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, nagbago ang isip niya at tumakas. Natapos ang pelikula pagkalipas ng 2 taon, tumira na ngayon si Rose sa Vermont at nagtatrabaho sa isang greenhouse, kung saan nagtatrabaho din si Gray. Itinuloy niya ang kanyang hilig sa paghahalaman at namumuhay sa buhay na gusto ng kanyang ama. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan mo kami. Maraming salamat kaibigan.